Magandang araw po sa inyong lahat. Para mas humusay po kayo sa pag-i-English, napakaganda pong matutunan. Ito pong ituturo ko sa inyo na dapat nyo pong tapusin at sana tandaan nyo na kasi madali lang naman po tandaan. Kasi ito po ay laging ginagamit at maririnig nyo po ito lagi sa mga Amerikano na kalimitan ay hindi po natin maintindihan. Okay? Ito po ay mga ginagamit ng mga Amerikano lagi na hindi po natin masyadong maintindihan kasi hindi po tayo master dito sa ituturo ko sa inyo ngayon. Kaya sana po tapusin nyo. Okay? Napakadali lang po. At kapag natutunan nyo ito, tiyak maunawaan nyo po yung inyong kaibigan na Amerikano sa sinasabi niya, yung eksaktong gusto niyang ibigay na idea, maunawaan nyo. Tapos pag sinabi nyo yun doon sa Amerikano, ganun din siya sa inyo. 'Di ba? Kaya sana aralin niyo ng maigi ito. Okay? So, ang ituturo ko sa inyo ay itong tinatawag na phrasal verbs na kung saan ay yung phrasal verbs po natin ay gagamitan natin ng preposition up. Kung mapapansin nyo, puro may up yan. Okay? So, tatandaan nyo lang naman po ito. Okay? Para pag narinig nyo itong team up, alam nyo na ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay maggrupo kayo. Pag sum up, ibuod mo. Pag clear up, ligpitin mo o linawin mo. Pag wrap up, balutin mo. Pag dry up, patuyuin mo. Okay? Ganyan po magsalita mga Amerikano, may preposition na nadadagdag kung mapapansin nyo. At ang gamit nga po nila ay phrasal verbs. Katulad nito, patuyuin mo, dry up, maririnig nyo yan, lalo-lalo sa mga pelikula. Itong tear up, maririnig nyo rin yan, punitin mo. Set up, ihanda mo o iset up mo. Paghaluin mo, mix up. Pulutin mo, yan, ito yung sikat na sikat, pick up para sa pulutin mo. Tapos yung itali mo, ang sintas, lace up. Yan, gamitin din po yan. At lalo-lalo na itong nasa baba, i-botones mo. Button up. So, tandaan nyo lang po muna yan. At pag meron akong ipandadagdag dyan, idadagdag ko. Okay? So, pag natandaan nyo ito, tiyak, pag narinig nyo yan, edi intinding-intindi nyo na yung inyong kaibigan na Amerikano kung anong sinasabi niya. Di ba? Okay po?